Isang local state of emergency ang dineklara sa ilang bahagi ng Nova Scotia matapos ang walang tigil na snowstorm nitong nakaraang araw. Kinuwento ng isang kababayan ang matinding epekto na dala ng bagyo. May report si Teresa Redula. So far, ito yung pinaka-worst talaga, as in napakahirap. Kung bago ka lang sa Canada or you haven't been to Canada, maganda siya kasi lang, ganda ng snow. Tutuwa ka. First time maglalaro ko doon, mag-angel ka doon. Pero after that, naku po, kung isusumpa mo na yung snow. Ganito inilarawan ng isang Filipino business owner ang nakalipas na 3 araw sa Sydney, Nova Scotia. Walang tigil na snowstorm nitong weekend. Napaghandaan man daw nila ang karaniwang 40 to 60 centimeters na snow. Hindi raw bababa sa 100 centimeters ang naipon na snow sa kalsada simula pa noong Biyernes. Halos abot yan. Yung pile of snow, abot na yung bubong. Ayun, yung sa kabila halos kapantay na. Pero kung maglakad sila dyan sa daan, yun sa dulo, kung makita nyo may dalawang naglalakad. Nasa dibdib nila yung snow na napuplow. Main road na yan. Oh, wala. Tapos ito yung walkway. Yan. Daanan ng mga tao yan. Hindi nga makadaan yung tao. Ito na ang ikatlong araw na sarado ang restaurant ni De Leon. Lalo't hindi na malakaran ang paligid nito. Imposible ring magamit ang parking lot sa negosyo. Maging sariling sasakyan na baon na rin sa snow. Masasabi natin, okay, nakatipid ka sa labor kasi close ka, but you're still paying sa rent or paying sa mortgage. Nagbabayad ka pa rin ng utilities. So, pag close yung business mo, no sales are coming in. So, lugi talaga. Nananatili ang local state of emergency sa ilang bahagi ng Cape Breton. At patuloy ang snow cleanup matapos maganap ang isa sa mga pinakamatinding snowfall ng rehiyon sa nakaraang 20 taon. The intent of the state of local emergency is absolutely to keep people home, keep people safe, keep people off the roads. Not having the hindrance of abandoned vehicles perhaps in the roadway or any issues that is hindering emergency services. Ayon sa regional municipality, ititigil muna sa Martes ang transit at waste curbside collection. Mananatili ring sarado ang karamihan ng mga paaralan at negosyo, pati mga municipal facilities. Babala ng pamahalaan. Iwasan muna ang pagbiyahe dahil bibigyan ng ticket at itutow ang sino mang kotse na nakakagambala sa mga operasyon. Hindi siya kaya ng mga maliliit na nagpo-flow lang, yung mga 1,500 na truck, mga 1 ton, 2 tons na mga truck, hindi nila kaya. Talagang heavy duty talaga yung mga magpo-flow. Hiniling na rin ng Nova Scotia mula Ottawa ang karagdagang heavy equipment para sa snow removal at ang portable fuel storage equipment at air transport assistance para mailikas ang mga naipit na mga individual. Umaasa naman ang kababayang business owner na maaalis ang snow sa lalong madaling panahon. Kung ma-plow na yung daan, makapag-shovel na ulit dito at ang parking namin, hopefully maka-open kami bukas. Teresa Redula, Omni News, Toronto.